Kabanata 13, Mature. This must be hell, I thought, 'cause heaven probably won't flash Achilles' face in front of me. That's what I probably get from being mean on earth. Galit na may bahid pag-aalala ang itsura ni Achilles na bumungad sa akin. Medyo hilo pa ako kaya hindi ko pa tuluyang maproseso yon. I just know that I fell and thought that I'm probably dead. I felt his hand on my left outer thigh and the other on left arm. And it felt warm and snug, like he was hugging me or something. Unti-unti ulit akong dumilat. Sa pagkakataong iyon, mas tuwid na ang isipan. Araw sa langit ang una kong nakita. I saw him again too, looking so serious. Nakatingin sa harap at natanto kong karga-karga niya ako. What in the name of hell is this? Uminit ang leeg ko hanggang ulo habang natantong hindi pa yata ako patay. Sure, I'll see Achilles in hell as the devil's way of making me suffer, but I remember what happened. And based on the gnawing ache on my right foot, I obviously fell and injured myself. Hindi ko alam paano niya ako nahanap gayong I'm in the middle of nowhere, but this is not the time to think about that. Bitiwan mo nga ako! Ano ba? I screamed when he looked at me and squirmed my way out of his arms. Huwag kang gumalaw! Put me down! I demanded as I continued squirming. Wala akong pakialam kung masakit ang paa ko o ano. All I want is for him to put me down. I don't need his help. May sugat! I screamed and pushed him with all my energy. Kitang-kita ko ang pag-atras niya ng bahagya at pagpilit niya na hawakan akong mabuti. He was tall but I wasn't short. If I moved my legs with all the energy that I still have, he'd find it hard to hold me. Malakas nga lang siya at matibay ang braso na kinailangan kong sumigaw ng sumigaw para lang mahugot ang lakas, kung mayroon pa man. Tumigil ka! May sugat ka! I said as I wiggled more and more. Marem! Shut up! I screamed and used my hands to hit his solid chest. I saw how my fingernail cut his cheek a bit that it drew blood. Bitiwan mo ako! Chancing ka! Ayaw ko sa'yo! May sugat ka sabi! Wala akong pakialam! Ah! I screamed more and wiggled more until he lost balance. Mukhang napatid siya ng bato kaya bahagyang nawalan ng lakas ang kamay niya at dahil panay ang galaw ko, tuluyan niya nga akong nabitawan. Hindi ko alam na nasa sapa pala kami. Masyado akong abala kanina sa pagsisigaw at pagpupumiglas para marinig ang daloy ng tubig. He tried to hold me to stop me from falling, but I pushed him away. Isang kamay niya na lang ang nakahawak sa braso ko nang bumagsak ako sa tubig at tuluyang nabasa ang damit ko. Tang ina! I heard him curse under his breath. Nilingon ko siya at muli niyang sinubukang buhatin ako. I slapped his hand and pushed him away. Get away from me! I snarled. Napaatras siya at nagulat sa ginawa ko. Ang lakas mong sabihin na namimilit si Marcos. Ikaw, ano yung ginagawa mo? Namimilit ka rin! May sugat ka. Paano ka maglalakad sa lagay mo? Bago pa siya natapos, tumayo na ako para makawala man lang sa kanya. Wala na akong pakialam kung basang-basa ako sa tubig sa sapa. But then, I couldn't even stand up. Nanginig ang binti ko at mas lalong nadipina ang sakit ng paa ko sa ginawa ko. Bumagsak ulit ako sa tubig dahilan ng mas lalong pagkakabasa. Nasalo niya ako bago mas lumala ang bagsak at imbes na indahin ang sakit sa paa, mas una ko pang pinuna iyon. I said, get away from me, Achilles! Sigaw ko, siguro'y umabot sa mga nakapalibot na gubat. Hindi siya nakinig. Imbis ay pilit niya akong hinawakan sa baywang at muli niya akong pinulot. I screamed again just so he would drop me, but when he is consciously using his strength, he is unstoppable. Nagawa niyang maglakad kahit pa ilang beses kong nasaktan ang dibdib, braso at mukha niya. At habang nagpupumiglas ang mga binti ko. Why the hell are you forcing me? I said get away from me! Manyakis ka! Stop being so difficult! He demanded as he tried to evade my small consecutive slaps. Kinagat niya ang labi niya at hirap niya akong binaba sa isang malaking bato sa gilid lang ng sapa. Muntik din akong nahulog sa bato dahil sa pagpupumiglas ko sa kanya. Get away from me! May sugat ka at tinutulungan kita. Di ko kailangan ng tulong mo! I screamed at his face. He stopped and looked at me. Nailapag niya na ako at nasa bato na nakahawak ang kamay niya, locking me in place. He was serious and angry as he watched me screaming at him. Umalis ka na nga! Kanina mo pa ako pinipilit ah! I screamed.
Nagtaas siya ng kilay. Halatang iritado na. Sige, iwan kita dito? Oo, mabuti pa nga. Sino ba kasing nagsabi na pulutin mo ako dito? I remained unfazed as I shouted at him. Mas lalong nagtaas ang kilay niya. He then scoffed before he continued talking. Sige nga, nasaan ka ngayon? Napakurap-kurap ako at napatingin sa paligid. Sapa lang ang nakikita ko at mga gubat sa magkabilang gilid, bukod sa batong burol kung saan yata ako nahulog. Wala ang kabayo at siguro'y nanatili iyon sa taas at hindi nahulog kagaya ko. Wala akong pakialam, Achilles. Umalis ka na nga lang. Marcus will rescue me. His eyes narrowed. Alam niya ba na nandito ka? Paano ka nakakasiguro na kabisado niya ang gubat na to? Hindi ko rin alam pero mamamatay muna yata ako bago siya paboran. How are you sure that he doesn't know? I looked at my watch. It's the only thing with me since my phone is on the horse bag. Basag ang relo ko pero kita pa rin ang oras. Base sa huling pagkakaalala ko, mag-aapat na oras na ang nakalipas noong nangabayo kami ni Marcus. For sure, he realized that I'm lost and he'll find me. Sagutin mo muna ako, paano ka nakakasiguro na kabisado niya nga ang gubat na to? Kabisado niya man o hindi, hahanapin niya ako, kaya tigilan mo ako. Fine, I'll leave you here. Mataman niyang sinabi. Napalunok ako. He then smirked. This is the Riegolands. Most of it are untouched. Alam mo bang may mga ahas at baboy ramo rito? I don't care. You think that will scare me? Matapang kong sinabi. Tumayo siya na matuwid at mukhang iiwan na nga ako. Umaatake sila ng mga tao at gubat ang nakapalibot dito. Walang bahay sa paligid. Kahit lakarin mo hanggang gabi, hindi kabisado ni Marcus to at marami ring naliligaw dito kahit taga Costa Leona. Are you scaring me? Of course he'd ask for help. Hindi lang siya ang maghahanap sa akin. He already did. That's why I'm here. Natigilan ako at bahagyang nairita kay Marcus. Humingi ng tulong kay Achilles pa? Kaunti lang ang kabisado ang gubat, kaya kaunti lang din ang mahihinga niya ng tulong. I'm here to rescue you. I don't need the rescuing. Kaya ko ang sarili ko. I said and tried to prove it through standing up. Nakapanliliit ang titig ni Achilles sa akin habang sinusubukan kong tumayo. Sobrang sakit nga ng paa ko pero saglit iyong namanhid ng subukan kong tumayo kaya akala ko makakatayo akong mag-isa. Malapit na nga akong makatayo nang bigla na lang sumakit lalo iyon at napahawak pa ako sa braso niya para lang hindi ako tuluyang madapa. I glared at him as he sneered. Hindi niya ako tinulungan kahit na nakahawak na ako sa braso niya. Sige, tayo, maglakad ka. He commanded coldly and smirked. I gritted my teeth and fought my urge to push him. Kung itutulak ko siya, baka lalo lang akong madapa kaya hindi ko magawa. Kaya mo, di ba? Yes, kaya ko! Matapang kong sinabi ngayong medyo nakatayo. Pero nakahawak ng kaunti sa t-shirt niya at sa malaking bato sa gilid ko. Aha. Sige, saan ka pupunta ngayon? Doon o dito? Sige, umuwi ka mag-isa. Hamon niya. Of course, I'm not dumb. I know where he was going a while ago despite a probably concussion. Dito! I tried to take a step. Pumikit ako ng mariin sa sobrang sakit ng paa ko. I concentrated on taking another step when I heard Achilles. Bitiwan mo ako. Napabaling ako sa kanya at nakita kong nakatingin siya sa kamay kong nakahawak sa braso niya. Bitiwan mo ako. Aniya sabay taas ng isang kilay. We had a few moments of stare down. I hate him. I hate him so much. I finally let go of his arm. He looked at me with such insult as I moved and almost went on my knees. Ouch! Daing ko sabay tigil at bagsak sa katawan sa batong inupuan kanina. He held my waist again to assist me. Gusto kong magreklamo ulit sa ginawa niya pero hindi ko nagawa dahil sobrang sakit ng paa ko. Oh, akala ko kaya mo. He said teasingly as he put me down slowly. Pumikit ako ng mariin habang iniinda ang sakit ng paa ko. Nakalublob iyon sa hanggang binting sapa pero kahit malamig ang tubig, ramdam ko pa rin ang sakit. Achilles went out of the stream. He then removed his t-shirt and pulled a bit on its hem. Napunit iyong dulo ng t-shirt niya at ang buong parte ay binigay niya sa akin. Doon ko lang din naramdaman ang lamig dahil basang-basa ako sa pagkakahulog sa sapa kanina. Suotin mo, basang-basa ka. Aniya bago lumuhod. Putikan ang gilid ng sapa kaya nagulat ako nang hinayaan niyang madumihan ang maong niya.
He stopped last now as he held my injured foot firmly. Binasa niya ang piraso ng damit niya at nilabhan na maayos bago marahang idiniin sa kaunting sugat. You sprained your foot. May mga sugat din. Aniya sa kalmadong boses bago nag-angat ng tingin sa akin. His eyes traveled from mine down to my shirt, then back to my eyes again. Suotin mo na ang damit mo. Boy, my pride won't let me. I ignored him. He sighed and continued what he was doing. Buti nahanap kita. Ang laki ng lupaing to. Hindi pa rin ako nagsalita. Dito kita nahanap sa baba. Pero sa ayos mo kanina, nahulog ka, tama ba? Hindi ulit ako umimik. Mukhang inasahan niya iyon. Ano pang masakit sa'yo? Of course, I'd die first before I actually let him take care of me. Pagkatapos ko rito, patingin ng likod mo. Baka saan ka tumama? Masakit ba ang ulo mo? Titignan ko sana kanina pero nataranta na ako at gusto ko na lang na itakbo ka sa ospital dahil wala kang malay. Nagkatinginan kami. Umirap ako. Isuot mo yan. Pagkatapos kong makita kung may sugat ka pa, tutulak na tayo para madala ka sa ospital at ma-check ng maayos. Ayoko nga. Dito lang ako. It irked him and I felt my success. Somehow, it makes me happy. I don't know why. Unti-unti akong tumingin sa kanya at nakita ko na naman ang galit sa titig niya sa akin. May pagbabanta yung tingin niya. He then continued tending on my foot. I watched him do it. Nang nag-angat ulit siya ng tingin, bumaling ako sa ibang banda. Kailangan kang isugod sa ospital. Ayoko nga! Dito nga lang sabi ako eh! Iritado kong sinabi. You might be injured somewhere else. Ayokong sumama sa'yo! Tumayo siya at hinawakan ang kamay ko. Hinaklit ko iyon pero alam niya yata na ganoon ang gagawin ko kaya mariin ang hawak niya. He pulled my hand and checked on my arm on any bruises. He found one and we both looked at each other. Sa kabila, he commanded coldly. Ayoko! Bago pa ako matapos, kinuha niya na ang kamay ko at pilit na tiningnan ang kabilang braso. Sa likod naman. Ayoko nga! Wala kang gusto sa akin but that doesn't mean you're not capable of taking advantage of me. Titignan ko kung may sugat ka ba. No thanks! Sigaw ko dahilan kung bakit natigilan siya. Tinitigan niya ako, mukhang naninimbang samantalang nakatingin ako sa ibang banda para hindi mairita sa nasa harap ko. Why are you so rude? Nobody is paying you to deal with me, so leave! Balik ko sa kanya. Marahan niyang hinawakan ng braso ko at sinubukan tingnan ang likod ko pero tinulak ko siya kahit pa nasaktan ulit ako dahil nagalaw ko ang paa ko. Why are you so difficult? Tinutulungan lang naman kita. Sigaw niya halatang iritang-irita sa akin. Natutuwa ako kapag naiirita siya sa akin pero hindi ko gusto ang sinabi niya. Somehow, his words hit differently. Sino ba naman kasing nagsabi na tulungan mo ako? I snapped. If you think I'm difficult, then give up and leave. Tawagin mo na lang si Marcus at sabihin mo sa kanya na andito ako. Simple, para hindi ka na mahirapan, di ba? Para wala ng difficult. Habang dire-diretso kong sinigaw iyon, nagiinit ang sulok ng mga mata ko. It hits differently because maybe I also think I'm difficult. For everyone, hindi lang sa kanya. Sa parents ko rin, sa pamilya ko. Maybe I'm a burden. Isn't that why I'm here? I chase popularity and fame so much that my parents think that I need to stop. I didn't, kaya pinarusahan ako dito. I was being difficult. Alam kong bawal yun pero ginawa ko pa rin. At kanina lang alam kong mali ako sa mga pinagsasabi ko at pangiinsulto ko sa mga kaibigan at girlfriend niya. Pero ginawa ko pa rin. I am the living meaning of that word. Rude, difficult. I was a burden. Their lives could be easier if I wasn't there. Nobody likes difficult. Nobody likes the burden. Nangilid ang luha ko kaya mas lalo akong nagpakita ng pangil. Hindi ako pwedeng makitaan ng kahinaan dahil lang naging emosyonal ako at nasaktan ako sa sinabi niya. Damn you, Achilles. Difficult? Me? I'll show you what difficult means. Umalis ka na nga! I hate you! I'd rather die here than be helped by you. Mabuti pa, umuwi ka na at hayaan mo na lang ako dito. Wala naman nagsabi na tulungan mo ako. Wala ring pabuya para sa tumulong. He sighed and looked at my injured foot again. Lumuhod siya muli at sa kabilang paa naman ang tiningnan. Umuwi ka na nga! Dito lang ako! Ano ngayon kung may baboy ramo at ahas? Kahit anaconda pa yan, edi mamatay na! Hindi siya nagsalita. Nagpatuloy lang siya sa ginagawa sa harap ko.
I'm sitting on a big rock and in front of me, he's kneeling, trying to find any other injury. I said, umalis ka na! Mabuti pa, hanapin mo si Marcus at sabihin mo na nandito ako. Ayoko, he said, muntik ko pang hindi narinig. I paused to process what he just said. Ano? Ang dali lang nun! Come on, wala nang burden sa'yo. Just tell him where I am. Kung di niya alam, edi guhitan mo ng mapa para di ka na mag-effort pabalik dito. Nag-angat siya ng tingin at nagtaas ng kilay. Inuutusan mo ba ako? Nagulat ako sa hamon niya. Kung ayaw mo, then just leave me here and don't tell Marcus then. I don't care. I just want you to leave. Disappear, Achilles. Ayoko, he said simply. Nahihirapan ka, di ba? If you think I'm rude and difficult, then just leave me be. Hindi siya umimik. Ano ba? Huwag ka mag-alala, hindi kita sisisihin kung iwan mo ako dito. Umalis ka na, Achilles. Aren't you annoyed enough to stop helping me out? Nahanap niya ulit ang mga mata ko. Yes, I'm annoyed. Amin niya. Yun naman pala Ano pang hinihintay mo? Mas lalong nanikip ang dibdib ko. To hear that I'm really such an annoying burden somehow hurt me so much. Siguro dahil alam ko iyon sa sarili ko, pero gusto kong may magsabi na mali ako. Pero imbes na ganoon, iba ang naririnig ko kaya nasasaktan ako. Umalis ka na! My voice was almost strained as I continue my narrative. Hindi ulit siya umimik. Umalis ka na sabi! Hindi ako aalis. He just inserted in between my litany. Stupido! Sabing umalis ka na! I said, trying hard to mask the tears on the sides of my eyes. Hindi kita kailangan! Umalis ka na! Stupido! Kahit anong insulto mo, hindi ako aalis nang hindi ka kasama. Over my dead body! I won't come with you! He sighed and looked at me again. Tumigil na siya sa paghahanap ng injury sa paa ko at ngayon ibinigay ang buong atensyon sa akin. Then, they'll both find our bones here after weeks or months. Hindi ako aalis nang di ka kasama. Pagod na sa kanina pang pagsigaw at paulit-ulit na sinabi, sinamangutan ko siya lalo. Stupid jerk! I wish you just disappear! I yelled. Mabilis kong pinalis ang kaunting luha na lumanda sa gilid ng mga mata ko. Achilles remained kneeling in front of me. Bumaling ako sa gubat habang sinusubukang pakalmahin ang sarili pagkatapos ng tuloy-tuloy kong pagsigaw sa kanya kanina. His hands rested on the rock, locking me from where I was sitting. Tila ba hindi pa sapat na hindi naman ako makalakad kaya hindi ako makakaalis doon. I hate him. I hate him so much. He actually said I'm rude and difficult. I know that, but I hate hearing it. I wish I was in another place. I wish I'm with Nikolai. Somehow, his offer suddenly seems attractive. Masisiyahan kaya si Mama? Ayun naman ang gusto niya, di ba? Ang mag-asawa ko ng mayaman. Okay naman din si Nikolai mabait. Bakit ba kasi ako nagtitiyaga pa rito? Bigla ko naisip na siguro mas okay din kung si Vince na lang. Sana pala tumuloy na lang ako doon. Kahit hindi ko siya gusto, at least hindi ganito ang nararanasan ko. Are you calm enough now? Aniya paglipas ng ilang minutong katahimikan. Hindi ako sasama sa'yo. Nanghihina kong sinabi. Hindi ko sinabing umuwi na tayo. Umirap ako sa kawalan, hindi ko pa rin siya matingnan. Uuwi tayo kapag kalmado ka na at hindi mo na ako sisigawan at paaalisin. Hindi mangyayari yon. Ayaw kong kasama ka. Napapaos ako dahil sa sunod-sunod na sigaw kanina. He sighed and didn't speak again. Ilang sandali pa bago siya nagsalita ulit. How about now? Are you calm enough? Hindi ulit ako nagsalita. Gusto kong malaman kung bakit galit na galit ka sa akin. Sa wakas, nagawa ko na siyang tingnan dahil sa iritasyon. He has the audacity to ask that? Pero hindi ko nga lang masagot din kung bakit ako galit na galit sa kanya. I haven't exactly visited that thought. He licked his lip and looked at me intently. Bago ang nangyari sa bahay namin, ayos pa tayo. Wala naman akong sinabi sa'yo noong hinabol kita at sinampal mo ako. Tinulungan pa kita. I don't need your help! Madam, I'm serious. I want us to talk properly. Stop with your nonsense arguments. Bukod sa rude, difficult, nonsense pa rin ako? If you think I'm nonsense, then stop talking to me, Achilles! Pumikit siya ng mariin at umiling bago bumuntong hininga. Gusto kong pag-usapan natin ang nangyari. Ilang buwan na rin ang lumipas. Ayaw mong sumama sa akin, kaya sige, dito na natin pag-usapan para magkaliwanagan tayo at kalaunan madala na kita sa ospital.
Just go alone and call Marcus. Sabi ko, hindi pa rin sumusuko. That's not an option. I gritted my teeth and looked at him in an annoyed stare. He looked at me, this time calmly and intently. I know that sometimes I fail to be mature, but I'm trying my best. Pag-usapan natin na maayos. Anong nagawa ko, bakit mo ako sinampal nun? Anong nagawa ko, bakit simula nun, galit ka na sa akin? Ang feeling mo naman para sabihin galit ako. That's a big feeling to feel for someone who means nothing to me. He closed his eyes again and bowed a bit before he looked at me, this time with bloodshot eyes. He then smiled without humor. Lagi ka talagang nakakagawa ng paraan para manakit. Hindi ako nagsalita. He swallowed hard. The silence stretched for a bit before he continued. Akala mo sa akin ang sulat? Hindi ako nagsalita dahil nagulat ako na ganoon. At ayaw ko rin sabihin sa harap ng mga kaibigan mo na hindi iyon galing sa akin dahil ayaw ko mapahiya ka. Pero napahiya mo pa rin ako, di ba? I said, tilting my head to highlight his genius idea. So, was it better then if I said that the love letter was mine? Hindi ko sinabi yon. Estupido ka. Then, whatever I will say, magagalit ka sa akin, tama ba? Hindi ako nakasagot dahil tama siya. Wala akong sinabi dahil nahirapan din ako. Nagulat din ako. I'm sorry if I was too shocked. Pinagsabihan ko na ang mga kaibigan mo nakalimutan yon. At kinalimutan ba, Achilles? I said trying to pull out my best cards. Naalala ko na naman ang nangyari kanina. Hindi pala ako nagka-amnesia. Kanina, pinagsabihan mo ba? Pinag-uusapan nila ako. Anong sinabi mo? Sumausaw ka dahil tuwan-tuwa ang girlfriend mo sa pakikipagchismisan? Please, I'm beautiful but my life is not yours to... Friend, putol niya sa akin. I snorted and rolled my eyes. Sino ba ang girlfriend ko? Bakit hindi ko alam na meron ako nun? Pwede ba? I was not born yesterday. I was. So tell me, who is my girlfriend? Hindi ko gustong sagutin yon kaya nagpatuloy ako. Anong dinagdag mo sa kwento? Na ang feeling ko ba kasi feel ko in love ka sa akin? Ang gwapo ba ng feeling mo nun? A ghost of smile passed by his face for a moment but he continued being serious. Hindi ko alam na pinag-uusapan ka. Kasama ko ang mga lalaki. Oh please, palusot ka pa! Hindi nila kayang pag-usapan ka sa harap ko dahil alam nilang magagalit ako. Talaga? Bakit ang girlfriend mo mukhang hindi naman alam na nagagalit ka? Exemption ba si Alana kasi mahal mo? Hindi siya kumibo at tinitigan pa ako lalo. Unti-unti ring kumunot ang noon niya dahil sa sinabi ko. Uminit ang pisngi ko nang naisip ang sinabi. Well, whatever. I don't care about all of you mga stupid bakyang taga-baryo. Shut up, he said and put his finger on my lips to stop me from saying more. Sa gulat ko, hindi rin ako nakapagsalita. Hindi magandang insulto yan. Parang sinabi mo na masamang maging taga-probinsya. Bakit? Hindi ba? Sabi ko nang nakawala. His jaw moved a bit as he looked at me. Taga-probinsya ka na rin. Of course not! I'm from the city! Umiling siya. San ka nag-aaral? San ka nakatira? Taga-probinsya ka na rin. No! Ew! He smirked. Taga-probinsya ka, Marem. Saan ka ngayon? Nasa gubat, sa probinsya. Kailan ka huling pumunta ng syudad? Taga-probinsya ka na. Stop it! Sigaw ko. He smirked more. Anong masama doon? May mga taga-probinsya namang maganda at mabait ah. Kumunot ano ako. Maganda lang ako. Pakialam ko sa mabait. Humuso siya. Taga-probinsya ka nga. I live here but I'm not bakya and cheap like. Wala akong girlfriend. Ka-MU or whatever cheapness that is. Hindi ko gawain yun. Kung gusto ko, sasabihin ko at gagawin kong girlfriend. Hindi magpapaligoy-ligoy pa. Matama niyang sinabi habang nakatitig sa akin. Aba malay ko, baka gusto mong MU muna kasi nagkakanda-kuba-kuba ka pa sa trabaho. I rolled my eyes. Gagawin ko pa rin girlfriend. Kahit busy, I'll find ways to make the relationship work. Ew, tira-tirang oras lang pala ang binibigay mo sa kanya? Baka kaya ako ang paboritong topic nun. I said I don't have a girlfriend. Hindi ko girlfriend si Alana at wala akong gusto sa kanya. Umirap ako patingin sa kanya at nagtagal ang nanunusok kong titig. Huwag mo akong lokohin. Nakita kong hinawakan mo ang kamay niya. Bisto ko. He licked his lips and put his hand on mine. He then intertwined our fingers. Nagulat ako at agad na irita. How about this? Hawak ko ang kamay mo. Girlfriend ba kita? Binawi ko ang kamay ko. I sucked in my breath and my heart raced. Binitiwan niya naman. Tigilan mo nga ako?
Sorry kung pinag-usapan ka nila. Kinausap ko na sila kanina para tigilan ka na. Kinausap ko na sila dati at akala ko tumigil na sila dahil hindi ko na rin naman narinig na pinag-usapan ka. Kanina kasama ko ang mga lalaki kaya hindi ko alam na pinag-uusapan ka nila. Whatever! I don't care if they continue to talk about me. O kahit siraan mo pa ako dahil wala naman din akong expectations para sa'yo. You should have expectations from me. Ipagtatanggol kita kahit kanino, kahit sa mga kaibigan ko pa. I was about to continue whining but my lips trembled after what he said. Gusto kong pag-usapan ang nangyari para magkaayos na tayo. Ilang buwan mo na akong hindi pinapansin sa school. Hindi lang kita makausap ng maayos dahil ayaw kitang pilitin kapag ini-snub mo ako. Umirap ako at minabuting huwag nang magsalita. I'm not always mature, but I'm trying my best cause I know you'll take the easy way out and push me away. So I want us to be clear. Hindi ko girlfriend si Alana. Hindi ako nakapagsalita nun dahil nagulat ako at alam ko rin na kung tumanggi ako, lalo mong makakaaway ang mga kaibigan mo. Hinila ko si Alana dahil nakikita kong nagagalit ka na, pero hindi ibig sabihin nun na may kung ano sa amin. At kanina, hindi ko alam na pinag-uusapan ka nila. Napagsabihan ko na sila. He patiently said. I swallowed hard and still didn't say anything. Ngayon, sasama ka sa akin pa uwi dahil hindi ko kayang magtagal dito nang hindi ka natitingnan sa ospital.